Hi everyone! Welcome to the Empath Tarot Case, another love reading. Timeless and general, take what resonates lang po. Maybe some part of the reading makaresonate kayo, some part of it hindi. Tingnan natin ngayon kung anong love connections at mga gabay sa buhay pag-ibig ang ating mababalik. Spirit guys, send me messages. Anong love connections ito? Mga gabay sa buhay pag-ibig ang nais yung iparating sa amin. Spirit guys, send me messages. Tomorrow po, 11. Okay? 4 no? 4 yung talagang nabanggit ko. So, tomorrow po, 11/11, open po ang portal. Meaning, the portal is opening for our manifestations, for our prayers. Diba? Sobrang napakaganda ng positive energy kapag naka-open ang portal because you have access to the universe. So, mag-manifest na po kayo. Do sa meditation, manifestation during 11/11. This is an angel number. The portal is open and napakalakas ng vibrations. Spirit, can you send me messages? Anong love connections, guidance, ang nais yung ipabatid sa amin? Queen of Cups, Strength card, Knight of Swords, Two of Pentacles, Three of Pentacles, Four of Pentacles. Malakas dito ang mga earth sign. Merong Death, Five of Swords, Knight of Pentacles, Eight of Cups, Knight of Wands, Nine of Swords, Six of Pentacles, Hermit, Two of Cups, and Ten of Cups. Ayan. Nako, meron na naman pinagdaanan dito ang love connections na to. At malamang sa malamang, maganda rin naman ang patutunguhan. No, pagdating sa huli. Kasi maaring itong isang sabihin nating pagsubok. Dahil maybe yung relationship mo, Four of Pentacles, may mga negative obsession dito. Ano po ba yung mga negative obsession na yan? Wala ka na lang ginawa kundi maghintay ng tawag, chat o text niya. No, kapag hindi lang makasagot agad, overthinking na, magagalit na, kung ano-ano ng paghihinala. Dapat hayaan nyo kasi yung person ninyo, especially kapag may kanya-kanya kayong trabaho. Sa morning, okay, greet each other, tapos hayaan nyo na buong maghapon na tapos pagdating sa the end of the day, tsaka kayo magkamustaan, hindi yung mayat-maya. Diba? Malay mo busy, hindi agad nakasagot, hindi agad nakatawag or diba? So, tanggalin ang mga negative obsession dito kasi ito yung dinudulot ng pagtatalo. Ayan overthinking Kaya naman ngayon, anong nangyayari sa inyo, yung person mo, may inis na lang. Or pwede rin naman, may irita. Yan. Eight of Cups, lalayo, aalis. Mag-iisip-isip, ano ba nangyayari dito sa relasyon namin, ganyan. Ikaw rin naman, magkakaroon ng spiritual reflection. So, iisipin mo na hindi dapat ganun ang inyong connection. Or pwede rin naman na baliktad, siya yung ganun, walang ginawa, di ba? Tapos selos agad, galit agad kapag hindi ka nakasagot. So, reversal pong energy, pwedeng energy ninyo, pwedeng energy ng person ninyo.
May umalis sa inyong relasyon dahil nasasakal na, dahil naiinis na, naiirita na sa kawawalang tiwala. Ngayon, ang nangyari dito, sa kawawalan ng bawat isa, magkakaroon kayo ng time, mapag-isa, magkakaroon ng reflection dito, spiritual reflection. So, dyan kayo makakapag-isip-isip, ano ba naging mali sa relasyon ninyo? No, habang ginagawa ninyo yan, nagpapakabisi na lang kayo sa trabaho ninyo. Maybe para kalimutan mo ng isa't isa, to think over kung ano ba yung nangyari sa relasyon ninyo. Somehow, maaring yung person mo, kung siya man yung talagang ganyang nakakasakal na, at maaring siya yung inalisan mo, ngayon, hindi yan makatulog, kakaisip. Ano ba nangyayari sa'yo? Paano ka ba niya may babalik? Wala po ako nakikita ditong third party, but it's more of between the two of you. Mga hindi nyo napagkasunduan. Yung mga flaws ninyo, yung mga kailangan yung i-work out sa relationship ninyo at sa bawat isa. Ngayon, dumating dito yung time. Yes, kumukuha lang siya, umuhugot lang siya ng lakas ng loob para mag-reach out sa'yo, but eventually, itong person mo, magkakaroon ng realization at pagbabago. Yung pagbabago na yan, yung siya na yung magiging, sabihin natin, magiging trusting na siya. At mawawala na yung negative obsession na to. At the same time naman ikaw, medyo busy ka lang sa work, okay, natanggap mo iba't ibang offer, mas nagfo-focus ka sa sarili mo, kaya naman yung person mo ngayon, babalik yan. Mag-offer sa'yo ng panibagong simula, susuyuin ka niya. Yung person mo na yan, kakausapin ka niya, ipapahayag niya yung kanyang thoughts and feelings about you at to work things out. Three of Pentacles. Para usapan ninyo mga bagay-bagay at ayusin ang mga kanya-kanyang mga issue sa sarili at issue sa inyong pagsasama upang sa ganon, nandito kasi talaga yung desire ng person mo na bumalik sa'yo. Eventually, maaring mapatawad mo yung person mo at magkasundo kayo muli kasi you still love that person. And when you love that person, you give chances. Ito, mag-work na yan kasi magiging give and take relationship na, hindi na siya one-sided. Maaring magkabalikan kayong dalawa. Two of Cups. And, ang pinakamaganda dito, dahil meron na kayong adjustment sa isa't isa, alam niyo na kung paano yung sabihin natin, i-handle ang inyong relasyon na wala ng negative obsession, makakamtam ninyo isang harmonious relationship. Yun naman yung gusto talaga natin, di ba? Magkaroon ng isang give and take in harmonious relationship is a deep loving relationship and committed relationship. Yung commitment na yon na merong trust, yun ang importante kasi kung may negative obsession, wala nang ginawa ang bawat isa kundi, 'di ba, bantayan ka at konting mga bagay lang na nawawalan kayo ng communication or dahil maaring busy ka, tapos nandiyan agad yung mga overthinking, hindi maganda yon. So yun po yung iwasan natin pagdating sa isang relasyon. Hayaan nyo yung person ninyo or maybe yung person ninyo, dapat hayaan kayo na magtrabaho or gumawa kung ano yung mga pinagkakaabalahan ninyo. Hindi kailangan maya't maya mangungulit, kumusta ka na, ganyan. Tapos kapag hindi agad nakasagot sa chat, sa call, sa text, nandiyan yung overthinking. Kasi ang nakikreate na vibration na yun, low vibration. And kapag ganun low vibration, kasi kung ano yung iniisip mo, di ba, yung mga pagdududa mo, it will create kung ano yung energy na lumalabas sa bibig mo. Nandiyan yung nakakapagsabi ka ng hindi magaganda dahil sa mga pagsiselos at pagdududa mo, pati yung feelings mo. Tapos ang nangyayari ngayon, dapat wala naman pagtalunan, wala naman pag-awayan. Ngayon, yung nagiging dahilan, yung overthinking mo, yung mga pagdududa na yan, yun yung nagkikreate ngayon ng conflict or yung pagtatalo sa mga bagay na wala naman dapat pagtalunan dahil lang sa sobrang negative obsession mo. So, yung paiwasan natin. Dapat, we must create o palaging feel the energy of love, of trust,
Dapat ganun po palaging para mas maging harmonious ang pagsasama. Healing, healed, healer. Healing energy surrounds you and this situation. Magkakaroon ng healing dito. Magkakaroon ng sabihin natin forgiveness sa isa't isa and to work things out between the two of you. You will be healed. Pareho kayo. Kung ano man yung mga napagkasamaan ninyo ng loob. At it will lead you into a happy relationship. Magkakaroon na kasi ng adjustment sa inyo eh. Alam nyo na kung paano i-handle ang isa't isa. Alam nyo na kung paano mag-compromise. Kaya magkakaroon ng healing dito. Lilac. First emotions of love. Love is the magician that pulls man out of his own hat by Ben Hedge. Okay, so first emotions of love. Kailangan pairalin ninyo emotions of love. Hindi yung emotions of being negative, obsessive, or hindi yung emotions of distrust, hindi yung mga kung ano-anong negatibo sa isipan. Okay, so pairalin ng first emotions of love wherein kailangan nandiyan yung trust sa isa't isa, kailangan nandiyan syempre para merong healing yung forgiveness. Okay, so yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, subscribe. Follow me on Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.